We know that life is difficult. Alam po natin na mahirap ang buhay. Amen? And as we go through life, life does not become easier. Habang tumatagal nga ang ating buhay, habang tumatanda tayo, parang nagiging mas mahirap pa ang mabuhay dito sa mundo. Alam natin kung paano kahirap ang nagugutom. Alam natin kung gaano kahirap minsan ang mag-isa. Alam natin kung gaano kahirap ang nag-aaral, ang nagtatrabaho. Alam natin kung gaano kahirap ang naghahanap buhay. Alam natin kung gaano kahirap minsan nakikisama sa ibang tao. Alam natin kung gaano kahirap ang magmahal, ang magpalaki ng mga bata. Alam natin kung gaano po kahirap minsan ang sumunod sa mga utos ng ating mga boss, mga nakakatanda, ng ating mga teacher, ng ating mga pinagtatrabahuhan. Alam natin kung gaano kahirap minsan ang napapagod, ang walang lakas, ang walang gana. At alam din natin kung gaano kahirap ang nagkakasakit. But life becomes much harder if we do not prepare for the hardships of life. Bakit nagiging mas mahirap ang buhay? Dahil hindi natin ito pinaghahandaan. Alam mo na nga na mahirap ang buhay pero wala kang ginagawa. Kung alam mo mahirap ang exam, mag-aral ka. Kung alam mo na mahirap ang trabaho, kailangan magpahinga ka. Huwag kang magpuyat sa pakikipag-inuman at panunood ng TikTok. Kung alam mo na mahirap isamahan ang biyanan mo, mag-practice kang ngumiti sa salamin. Kung alam mo kung gaano kahirap ang may sakit, kailangan ingatan mo ang iyong pangangatawan. Iwasan mo ang bawal. Mag-exercise ka. Ang kasabihan nga ay, mahirap ang buhay, mag-helmet ka. Kung alam mong mauumpog ka, hindi maghanda ka. Magsuot ka ng proteksyon mo. Kung minsan ako po ay nasa daan ng gabi, nagmamaneho, ako'y nabibigla. Bakit? Kasi bigla-bigla merong susulpot o makakasalubong na motor, walang ilaw. Pagkatapos makikita mo may aksidente sa daan, yung motor, nakahandusay, bumagsak yung nagmumotor, sinong may kasalanan? Walang ilaw eh. Anong ibig sabihin? Maghanda tayo sa mga pagsubok na darating. Pero marami sa atin, alam na mahirap ang buhay, anong ginagawa? Imbis na maghanda, nagrereklamo at umiiyak. Mas gusto pa ng iba na magreklamo sa Diyos, umiyak sa Diyos, kaysa sa mag-isip sila ano kaya ang gagawin nila para maging mas madali at magaan ang kanilang mga pagsubok at suliranin sa buhay. Mga kapatid, ang pag-iyak at pagrereklamo, pang bata at teenager lang yan. Tandaan niyo po, kung matanda ka na, dapat marunong ka na. Dapat marunong ka na magtiis. Kung matanda ka na, dapat matatag ka na. Dapat marunong ka na. If you are mature enough, then you should refrain from complaining and crying. Because complaining and crying are the activity of babies, of immature people. Yan po ang pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo. Sinasabi ng Diyos, maghanda kayo. Jesus said, gird your loins and light your lamps. Bigkisin niyo ang inyong mga damit. Mag-tuck-in kayo. Kaya kasi nung unang panahon ng ating Panginoon, mahahaba ang suot ng mga lalaki. They wear robes. Ang tawag po nila sa Middle East is galapeya. Maganda po ang damit na ito dahil pag mainit, mapresko ang iyong nararamdaman. Malamig sa loob. Pag naman malamig, binibigyan ka ng kakaunting init. Pero dahil mahaba ang sinusuot ng tao, pag kailangan niya magtrabaho, hindi siya makagalaw-galaw na mabilis. Kaya nga, kung gusto niyang madali, mabilis ang kanyang gawain, anong gagawin niya? Itatakin niya, itataas niya yung kanyang robe. Bibigkisin, itatali niya doon sa kanyang belt sa sinturon. Alam din natin kung gaano kahirap ang magtrabaho kapag brown out at madilim. Subukan mong gumalaw, halimbawa, ating gabi, kagising mo, dahil ayaw mo sindihan ang ilaw para hindi masira ang tulog mo, o baka naman yung mga iba, nagtitipid sa kuryente.
Kung minsan nasasaktan ang ating mga tuhod, paa, natatabig natin o natatamaan natin ang kama dahil hindi natin makita-kita ang ating dinadaanan. Pinapaalala sa atin ng Panginoon, mahirap na ang buhay. Kung gusto nyong maging madali, kailangan nyong maghanda. Alisin ang nagiging balakid o sagabal. Ano ba ang mga bagay na nagpapabigat sa ating buhay? If we want our life to become much easier, lighter, and if we want to be successful in this life and for the next, we should prepare. Maghanda tayo. Minsan, naririnig ko po ang mga magulang, nagsishare sila, nag-open up sa akin, na dahil po laki sila sa hirap, ayaw nilang iparanas yung hirap na yon sa kanilang mga anak. That's good. Mabuti at maganda naman po yon. Di po ba? Pero minsan, merong negatibong epekto ito sa mga bata. Dahil ang mga bata, lumaki sa layaw, sa sarap, makikita mo, nagiging napakatamad. Ayaw na mag-effort dahil lahat provided for, binigay na sa kanila. Kaya nga po, merong isang napakagandang kasabihan do not handicap your children by giving them an easy life. Ang ganda po, no? Huwag mong lulumpuhin ang iyong mga anak sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng madaling buhay. Tignan niyo po, bakit umasenso ang ibang tao? Dahil kinamuhian nila yung kanilang mahirap na sitwasyon. Nangako sila, kahit kailan, hindi na ako maghihirap muli. Iiwanan ko na yan. Gagawin ko ang lahat para umahon ako sa hirap. Pero dahil ang bata, hindi niya naranasan ang hirap, nagiging siyang pabaya. Do not think that suffering and challenges in life is something bad that we should turn away, that we should avoid. Isang magandang paghahanda para sa tunay na buhay ay ang pagsubok. Turuan natin ang mga bata na maghirap din, magbanat ng buto. You are teaching them well when you allow them to face their problems in life. Amen? Bakit po napakarami din ang mga naghihirap dito sa ating bansa? Why are there poor people? Maaari nating sisihin ang gobyerno? Yes. Maaari nating sisihin ang mga mag-anak nila, pamilya nila na hindi sila tinulungan. Totoo po yun. Maaari din pong sisihin mo ang tao kaya naghihirap siya kasi tamad siya. Wala siyang ginawa. Hindi siya nagsipag. That's fair. Pero sa tingin ko po, isa din posibleng dahilan bakit napakarami sa atin na naghihirap dahil hindi tayo tinuruan sa paghawak at paggastos ng pera. Ano ang alam natin tungkol sa pera? Kung paano humingi. Pero hindi tayo tinuruan kung paano natin i-manage ang pera. Nobody has taught us proper financial management. Tingnan nyo man po, elementary, high school, wala pong subject tungkol po sa pera. Kaya hindi mo masisisi ang tao na maghihirap dahil hindi niya pinaghandaan itong bagay na ito, paghawak, pangangasiwa, tamang pangangasiwa ng kayamanan at pera. My dear friends, life is difficult and it is hard. But the good news is, God is also preparing us by blessing us. Yan ang sinasabi ng unang pagbasa, napakaganda. Where sin abounds, grace abounds more. O mahirap ang buhay, pero hindi naman tayo papabayaan ng Diyos na mabuhay na hindi niya tayo pinagpapala at binibindisyonan. Kung mahirap at mabigat ang buhay, mas marami ang grasya ni pagkakalob ng Diyos sa atin para kaya nating malampasan ang mga pagsubok ng buhay na ito. Ang kailangan lang nating gawin ay lumapit sa Kanya at tanggapin natin Siya. Napakapalad natin dahil meron tayong sakramento, ang Santa Misa, para tanggapin natin ang banal na dugo at katawan ng ating Panginoon. Nagpapalakas hindi lang sa ating mga katawan, kung hindi sa ating kaluluwa. Kung bawat araw, bawat umaga, kailangan natin ng enerhiya sa pamamagitan ng pagkain. Kailangan din ng ating kaluluwa so that we can get through the day with all of this work that we need to do. At ano pa ang pinakamabisa, pinakamasarap na pagkain ng ating mga kaluluwa kung hindi ang kanyang salita, ang kanyang katawan at dugo sa pamamagitan ng sakramento ng Santa Misa. As we prepare every day for things that we need to do, let us not also forget that we are preparing for the next life. Amen? Baka makalimutan natin yan.
Kaya nga sinasabi niya, palaging maghanda, baka kayo'y mabulaga. Pinapaalala ng Diyos na may panahon din tayo, may oras din tayo. Hindi natin alam kailan tayo aalis dito, kailan niya tayo kukunin. Kaya nga, ang paghahanda ay susi sa tagumpay dito sa buhay na ito at sa susunod. Napakaganda na sinabi ni Benjamin Franklin, who said that when you fail to prepare, you are preparing to fail. Pag nabigo ka sa paghahanda, naghahanda ka ng mabigo. Wala sa atin ang gustong mabigo sa buhay na ito at sa susunod. Kaya nga, kung anong kailangan mong gawin, paghandaan, gawin mo na. Because the fruit of your preparation would be seen in your success and in the salvation of your soul.